Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Marso 13 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baklay, kag karon sa aton mga mainit kag mga pangulong dinalan. Kapulisan, kabataan kag tanan nga stakeholders sa Western Visayas aktibo nga nagbuylog sa giniwat nga first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. MPIW nagpasalig nga hindi magpasaka sang water rates bangod sa tensyon sa Middle East. Operasyon sang opisina nagapabilin sa status quo. City government liwat nga gintukod ng Iloilo City Local Price Coordinating Council agud bantayan ang presyo sang petroleum products. DCPO ginpasangkad ang monitoring kag inspeksyon sa presyo sang mga malaklon sang Gimaras. Magahiwat sang consultative meeting tuhoy naman sa ginaduso nga fare increase sa fiber boats. DTI Negosyo Center sa Tigbawan naghiwat sang business consultancy sa mga anay OFW. Headline inflation rate sang Western Visayas ang Pebrero nagtaas sang 3%. Kag pagtukod sa Animal Welfare Desk kag animal shelter sa kada barangay sa siyudad sang Iloilo ginduso sa City Council. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Aktibo nga ginbuylogan sa tanan nga stakeholders sa Western Visayas ang ginpatigayon nga first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Gintakos ang kahandaan sa mga pumuluyo sa kunanong himuon kung mayara sing magluntad nga linog. Ulupod nga nag-dock, cover and hold ang mga estudyante sa banwa sang Buruanga, Aklan. Samtang talunsay man nga nag-evacuate ang mga kapulisan sang Kalibo Municipal Police Station sa regular nga paghiwat sang earthquake drill target sang Office of the Civil Defense Region 6. Mapataas ang awareness sang publiko sa kung ano ang mga dapat himuon kung may linog nga magluntad kay maging resilient ang bugos nga Western Visayas sa kalamidad. Ang nationwide simultaneous earthquake drill ang ginhiwat sang nadigad nga Marso 12. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW nga hindi magpasaka sang presyo sang ila tubig sa pihak sa pinapatuman nga oil price hike bangod sa tensyon sa Middle East. Suno kay Angelo David Berba, Chief Operating Officer sang MPIW, maskin fuel dependent ang ilang mga pasilidad. Abagahon sang kumpanya ang pagsaka sang presyo sang gatong. Gani wala sang kabalakan ng mga konsumidor nga pagsaka sa ila presyo. Ginpahayag sang opisyal nga pangitaan nila sang pagi agod ma-differ ang pila ka programa sang kumpanya agod masalo ang presyo sang gatong. Pasalig nila nga prioridad ang nga hindi maapektuhan ang sweldo sang ilang mga empleyado. Dugang pa niya hindi man makapadali-dali patuman sa pagsaka sang water rates bangod maid-id ang proseso kag kinahanglan
nga mag-agi sa Local Water Utilities Administration o kun LUA antes makapatuman sang price increase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government liwat nga gintukod ang Iloilo City Local Price Coordinating Council agud bantayan ang presyo sang petroleum products. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Ginaprobahan ni Iloilo City Mayor Raisa Teranyas ang Executive Order No. 33 sa Huwebes nga nag-reconstitute sa Iloilo City Local Price Coordinating Council ang bantayan ng presyo kag supply sa basic goods kag petroleum products sa syudad. Sa ibalong sang ordinansa ang nasambit nga council ang hugot nga magabantay sa presyo sang basic, essential kag prime commodities lakip na ang petroleum kag fuel products. Pagabantayan Manila ang nagapatuman sang mahalo kun matagas nga presyo sang mga nasambit nga commodities kag ang nagahimo sang illegal price manipulation kag iban pa. Lakip man sa ilang nga mangin responsibilidad ang paghimo sa mga tikang agud na punggan ang hoarding o kun panic buying. Magapungko nga chairperson sang Local Price Coordinating Council nga alkalde. Miyembro man sang council ang mga pinuno sang ahensya sang DTI, DILG, DA, DOH, DENR, DICT, DOST, kag PSA. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang consultative meeting ang provincial government sang Guimaras agud istoryahan ang ginaduso nga saka sa plitihan sa fiber boats nga ginpresenta sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. Ginaduso sang kooperatiba ang 10 ka pesos nga fare increase. Nahangpan ni Governor Nava ang pagpanghangkat na ginapangatubang sang transport sector apang importante man nga balanseho ng interes sang ferry operators kag sang mga pumuluyo para mapasiguro ang transparency kag inclusivity. Ang provincial government magahiwat sang sinapol upod ang local government units, municipal mayors, consumer advocacy groups, transport sector representatives kag pumuluyo. Pinaagi sini makahuman sang desisyon nga patas kag acceptable sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabaskog pa sa Bacolod City Police Office ang monitoring sa presyo sa mga fuel products sa mga gasolinahan sa syudad. Ginmanduan ni BCPO Director Colonel Eugene Ribadomia ang tanan nga station commanders kag unit commanders nga magiwat sa inspeksyon sa mga gasolinahan sa ila lugar. Katuyuan sini nga masiguro nga nagasunod ang mga gasolinahan sa government regulated prices para sa petroleum products agon manikawan ng overpricing o kon irregularidad. Ginpangabay naman sa BCPO ang publiko nga i-report sa kapulisan ang anuman nga irregularidad sa presyo sang gatong sa ila pinakamalapit nga estasyon sang pulis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Negosyo Center sa Tigbawan nagiwat sang business consultancy sa mga anay OFW. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Naghiwat sang business consultancy sa mga anay overseas Filipino workers o kun OFW ang Department of Trade and Industry Negosyo Center Tigbawan. Ang consultancy nagatuyo nga tudluan kung paano magsugod sa pagnegosyo ang mga OFW nga nag-apply sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program sang OWA kag sa Livelihood Program for OFWs Reintegration sang DMW. Magluwas sa one-on-one consultation ang Negosyo Center, nagtanyag man sang focus group discussion kag coaching o kun mentoring. Bukas sa iban pa nga interesado nga magtuon sa pagnegosyo ang Negosyo Center Tigbawan nga nahamdang sa Cultural Affairs and Tourism Office sang Banwa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Headline inflation rate sang Western Visayas sa Pebrero nagsaka sang 3%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Nagdangat sa 3% ang nabalhag na headline inflation rate sa Western Visayas sa Pebrero 2026. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 2.3% karbalhag sa Enero, apang mas marabo sa 3.1% sa Pebrero 2025. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Western Visayas, ang pagtaas ng headline inflation resulta sa mas madasig kapag saka sa index sa restaurants and accommodation services, pati na sa food and non-alcoholic beverages.
kag housing, water, electricity, gas, and other fuels. Nakitaan man sa mas mataas nga inflation ang alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health, furnishing, household equipment and routine household maintenance, information and communication, recreation, sports and culture, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang, mas marubo nga inflation rate ang nakitaan sa index sang transport. Wala naman sa pagbago sa education services kag financial services. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaduso ang pagtukod sa Animal Welfare Desk kag Animal Shelter nga magaserbe nga temporary holding facility para sa rescued animal sa kada barangay. Ginaprobahan sa Iloilo City Council sa first reading ang pag-amyenda sa Iloilo City Welfare Ordinance agud mapatuman ang pag-require sa kada barangay nga magtukod sa Animal Welfare Desk kag Animal Shelter. Sa iya privilege speech sa regular session sa City Council, ginpahayag ni Councilor Johnny Young nga ang Animal Welfare Desk ang magabaton sang complaints o kon reklamo na tuoy sa mga ginaabuso, ginapabayan kag iban pang nga kaso sang animal cruelty sa ila barangay. Samtang Animal Shelter naman mangin temporaryo nga pasilidad para sa mga hinuptanan kag na-rescue kon strays nga ara sa barangay. Ang Animal Shelter man ang maga-facilitate sang adoption programs kag spay and neuter campaign. Suno kay Young, ang mga nasambit nga mga lihok ang makabig nga solusyon sa pagdamo sang stray sa syudad kag para man sa ikayong lawas sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat naging balikan sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental pinagi sa Provincial Environment Management Office, one-stop shop technical team ang ground depression sa Barangay General Luna sa Tuboso agud maghiwat sang follow-up. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Liwat Turichante. ginbalikan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental, pinaagi sa Provincial Environment Management Office o CONPEMO One-Stop Shop Technical Team ang ground depression sa Barangay General Luna sa Tuboso agud maghiwat sang follow-up assessment para mas mausisa ang kondisyon sang apektado nga lugar kag masiguro ang safety sang komunidad. Sandig sa field observations may bag-o nga mga cracks sa sitio Bugho kag sitio Bairan, magluwas diri may pilaman ka cracks nga naglapad nga patimaan sang padayon nga ground movement sa pila ka area. Ang joint inspection ginhiwat kaupod ang Mines and Geosciences Bureau, Negros Island Region, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Tuboso Disaster Risk Reduction and Management Office. Iga-release naman sang MGB kung matapos na ang opisyal nga resulta sang geohazard assessment. Panugyan sang PEMO sa mga residente nga mangin mabinantayon kag i-report ang makitaan nga crack, paghulag sang duta o kung kapareho nga hitabo sa mga barangay officials o kon lokal nga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bida Ilongga Job Fair ginhiwat sa Casa Real de Iloilo sa Kapitolyo kadungan sang pagsaulog sang National Women's Month. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Kabayan sa pagselebra sa National Women's Month celebration, naghiwat sang Bida Ilongga Job Fair ang Public Employment Service Office Province sa Casa Real de Iloilo. Ginpangunahan ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas ang pag-abi-abi sa mga partisipante sa programa. Yara sa 25 ka kumpanya nagupod sa aktibidad sa dingin na banta may masobra 3,200 katrabaho ang gintanyag sa mga kumpanya. Lakip sa mga nag-apply si Joan gikan sa Banwas ang Alimudyan. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo sa iya ginpahayag niya, importante gid nga may trabaho labi na sa karon nga luyag sini makabulig sa iya pamilya. Madamo man nga mga fresh graduate na nag-apply sa trabaho kasubong ni alias Tianjan nga nagpasimpalad sa pag-apply sa BPO company. Nagalaw ang mga partisipante nga mahatagan sa oportunidad nga makatrabaho paagi sa job fair. Sunod naman kay Cynthia Dario, tagpamuno sang Peso. Mayaraman sa mga help desk nga ginpahamtang ang pila ka mga ahensya sa gobyerno agon mag-assist sa mga aplikante nga nagaproseso sang dokumento kasubong na lamang sang taga PhilHealth, SSS, Pag-ibig kag DOLE. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Western Visayas nagrekomenda sa masobra 8,000 ka mga public school teachers
para sa promotion sa idalom sang expanded career progression. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Naglabot sa masobra 8,000 nga manunudlo sa public schools sa Riyon sa East ang ginrekomenda sa Department of Education Western Visayas para sa promotion sa idalom sang expanded career progression o kon ECP system. Gimpahayag ni Atty. Jessica Sapalo, Head sang Administrative and Services sang DepEd Western Visayas, nga sa masobra 8,000 nga ginsumite sang rehiyon sa Department of Budget and Management, may masobra na sa 4,400 ang may Notice of Organization, Staffing and Compensation Action o KONOSCA, kag may masobra sa 1,900 ang naisyuhan sang appointment. Dugang pa ni Atty. Sapalo nga ang approval sa promotion nagadepende sa tag sa kadibisyon antes inigin pasaka sa regional office nga amo naman ang nag-validate sa mga dokumento antes isumite sa DBM ang listahan. Ang ECP system nagatuyo nga pasangka doon ang professional development kag career advancement sa public school teachers pinaagi sa paghatag sa merit-based kag madasig nga career paths nga hindi kinahanglan sang vacancies. Pahayag pa ni Atty. Sapalo nga sang una, ang promotion tubtub teacher 1 to 3 lang, pero subong sarang na makapapromote sa teacher 1 to 7, kag tubtub sa master teacher 4. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siyudad sang Pasig naghiwat sang send-off sang WIVRA 2026 delegates. Allowance sang delegasyon gin-release man sang LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Erenieta. Naghiwas ang send-off ceremony ang lokal nga panguluhan sang Pasig City sang delegasyon sini para sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA AMI 2026. Ginbugusan ang delegasyon sang 545 ka miyembro, lakip na ang mga atleta, coach, trainer kag committee member. Samtang kadungan sang send-off, ginrelease man sang LGU ang masobra sa 1.7 million pesos nga financial assistance sa delegasyon bilang suporta sa ila pagkumpit sa regional meet. Ginpangunahan ni City Mayor Stephen Palmares ang pagpanagtag sang allowance kaupod ang opisyales sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Councilor Nini Dilaliana nagpangayo sing pasaylo sa Iloilo City Hall Press Corps na tuhoy sa iya nangin pahayag sa sesyon sang City Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Emer Rose Santiagudo. Nagpangayo sang pasaylo si Councilor Nene de la Llana sa Iloilo City Hall Press Corps matapos ang iya nga nangin pahayag sa sesyon sang City Council sang Miyerkules. Sa sesyon, makapilaliwat-liwaton sang konsehal nga may aras sang assistance ang Iloilo City Government para sa mga distressed OFWs. Kag inyi nga luyag nga magsala, liwat ang headline o kon nga balita nga wala sang bulig ang syudad para sa mga OFWs. Ini matapos ginduso kag maprubahan sang konseyo ang ordinansa nga ginduso ni Councilor Shin Mabilog nga naga-institutionalize sang paghatag sang financial assistance para sa distressed kag displaced OFWs nga apektado sang krisis kaangay sang tensyon sa Middle East. Sigin pagwa ang official statement ng Iloilo City Hall Press Corps, nagpahayag sang pagkadismaya ang grupo sa nangin pagpahayag sang konsehal nga wala nagakaangay kag nagapabutyag sang impresyon nga sala ang headline nga ginabalita sang miyembro sang ICHPC. Ginako man sang konsehal ang iya nga sala kag ginakabig na ini nga learning lesson bilang isa ka public official. Dugan niya wala siya sang may ginatungod nga sala o kung anuman nga media institution nga sala ang headline. Ginpayag niya man nga naintindihan niya kag may respeto siya sa trabaho sa media bilang isa man siya ka student journalist sang una. Tama ko nakita nga sa aton press nga siguro do na misinterpret ang akong paghambal nga tong term ko nga headline. First and foremost, antes ko hatag sang akon nga akong side, first and foremost, first things first, kung nakasaklaw man ko, kung mga naka-hurt man ko sang Balachagon, sang aton press, sang aton media diri nga naga-cover sa City Hall, I apologize na kung na-hurt naman feelings sa iban nga good today. I apologize and I'm sorry. I know nga as a public official, words do matter. They tend to shape opinion
they tend to influence behavior and they encourage actions. So this is a lesson learned sa akon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Nene de la Liana para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bila ka nagabiyahing modernized jeep gininspeksyon sa makatapos ang Traffic Transportation Management Office agud bantayan ng overloading. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Nagpatigayon sang random inspection ng mga traffic enforcers ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga nagabiyahing nga modernized jeepney sa syudad sang Iloilo. Iniagod man siguro nga nagasunod sa capacity kag malikawan ng overloading sa mga pasahero. Sa bayan sang Locsin Street kagabansin Molo, ginpatigayon ng inspeksyon sa pila ka mga modernized units. Paagi sa inisyatibo mapasiguro suno sa ICT team o nga mangin matalunsay kag hilway ang biyahe sa mga modernized units. Sa nagligat nga bulan matandaan nga nagpatigayon man sang operasyon ng LTO batok sa mga overloading nga mga jeep. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 3,000 ka mga social pensioners ang DSWD Field Office 6 sa Banwa sa Alimudjan nagbaton sa ila stipend. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbaton sang stipend ang 3,586 ka senior citizens sa Alimudyan, Iloilo, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa idalom sang Social Pension Program. Naglabot sa masobra 10 million pesos na stipend ang ginrelease sa mga indigent senior citizens. Kada isa ang nagbaton sa tig 3,000 pesos na stipend para sa first quarter sa 2026. Ang Social Pension Program nagatuyo nga maghatag sang bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Summer 2026 ginahandaan na sang probinsya sang Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Ginahandaan na sang probinsya sang Antique ang Semana Santa kag summer vacation. Kadungan sini naghiwat sang interagency coordination meeting ang probinsya para mapasangkad ang pagpatuman sang safety measures ilabi pa sa ginapaabot nga pagsaka sang numero sang turista nga magabakasyon sa summer kag Semana Santa. Suno kay PDRRM Officer Broderick Dain ang ila opisina nagpatuman na sang Integrated Hazard Prevention and Response Program halin Marso tubtob Hunyo agud mapabaskog ang kahandaan sang probinsya sa masako nga tiempo. Ang 5 ka priority hazard nga ginabantayan amo ang extreme heat, drowning incident, wildfires, vehicular crashes kag health emergencies. Nagpaandam ang mga otoridad nga ang kainiton kinalauman nga magapik sa tunga-tunga sang Abril kag Mayo. Nagapanumdum naman ang Office of the Provincial Health Officer nga bantayan ang mga simptomas sa mga heat-related illnesses, kaangay sang heat stroke, ilabi pa sa peak sang summer. Pabaskugon man sang PCG ang ila coastal monitoring, maga-deploy sang personnel sa high-risk areas, magahiwat sang istrikto nga vessel inspections, kag magapatuman sang no life vest, no boarding policy para malikawan ang mga insidente sa baybayon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga pangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw, Biyernes, Marso 13, tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton mga FB Live viewers, kay Sir Rio G. Gabuelos, kay Sir Roya, kag kay Ma'am Rosie Ritazo Sikinya sa Banwa sang Lambunaw. Salamat gid sa inyo pagupod kag pagpamati kay Sir Sherwin Marcuia, kay Sir Magdaleno Fajardo. Thank you gid sa inyo sini nga pagupod diri sa aton sini pagpangalagad. Kita ita karon sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation
sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.